Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Dear husband of Mary, dear nurse of her child, life's ways are full weary, the desert is wild. Bleak sands are all round us, no home can we see. Sweet spouse of Our Lady, we lean upon Thee. For Thou to the pilgrim art Father and Guide, and Jesus and Mary felt safe at Thy side. Ah, blessed Saint Joseph, how safe should I be, sweet spouse of Our Lady, if Thou wert with me. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na kasabay mananghalian. Ngayon po ay Huwebes ng tanghali. Ako po ang inyong lingkod na si Karen Shi. Inaanyayahan po namin kayong saluhan kami sa isang oras na naman ng masaya at nakakabusog na talakayan dito sa Kwentuhang Katoliko, ang bagong programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Nagbabalik po sa tanghaling ito ang ating kaibigan na si Bernadette. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Saluhan niyo po kami sa isang oras na masarap at nakakabusog na talakayan dito sa Kwentuhang Katoliko. Ayan. Aba, Bernadette, mukhang Yes. hindi ka pa gutom. Hindi pa, tita. Energy pa. Go lang. Sige. Inaanyayahan po namin kayong magbahagi ng inyong mga kwento na maari nating isama sa ating mga talakayan. Ipadala po natin ang mga kwentong yan sa email address na kwentuhang.katoliko@gmail.com. Spell out ko po ha. KUWENTUHANG dot or period KATOLIKO at gmail.com. It is kwentuhang.katoliko@gmail.com. Opo, pwedeng ipadala dyan yung ating mga tanong din o kung ano man na pwedeng ibahagi sa ating mga nakikinig. Pwede rin namang ipadala sa pamamagitan ng ating Facebook page na Kwentuhang Katoliko. Pwede po kayong mag-like doon at sumali sa ating mga talakayan o pwede ding magpadala ng email or message. Yes, dumarami na po yung likes natin doon, no, Oo tita? nga, marami-rami na nga rin kahit kailan pa lang tayo nagsimula. Inaanyayahan din namin po kayong makinig at makibahagi sa mga talakayan ukol sa mabuting balita. Tunghayan po natin ang Barkadahan kay Kristo tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito pa rin po sa 91.9 Bright FM. O Bernadette, tayong dalawa pa rin ang magka-lunch date ngayon, ha? Yes. Pero enjoy naman ako sa kwentuhan natin kahapon. Parang naging tema ang gulong ng buhay ng mga nanunungkulan sa simbahan, di ba? Opo. Kahit obispo na at santo papa, dumadaan pa rin sa hirap at pasakit. Minsan, nababawi nila ang kanilang dangal habang buhay pa sila. Minsan naman, matagal na silang namayapa bago ito mangyayari. Opo. Yun po yung tinatawag nilang in God's time. Oo, ganun din ang pinagmulan ng ating ipinagdiriwang ngayong araw, ang kapistahan ni San Jose, ang kabiyak ng ating Inang Birheng Maria. Sa wikang Ingles, the Solemnity of Saint Joseph, the spouse of the Blessed Virgin Mary. Diba, laging kapag March 19, ang Yes. dami-daming may fiesta. Dito lang Yes. malapit sa atin, sa Arsobispado, diba, fiesta ngayon? Kasi San Jose sila. Opo. Pero tita, may nagdiriwang po ng kaarawan ngayon. Kaarawan ngayon. Yes.
Yung lola ko po, happy birthday, lola. Ay, happy birthday, Lola Josefina, di ba? Di po, Josefa po. Josefa. Sa Lubao. At saka po yung yung dating parish priest nila, si Father Joseph Hernandez, nakakura po ngayon sa sa Santa Catalina de Alexandria sa Arayat. Di ba si Father Joseph, good friend ni Father Ed De Leon, na kura paroko naman ni Geng, Ashley at Hyacinth? Po. Sabi nga po ni Father Ed, tita, mabait daw po si Father Joseph kasi nagmanap daw po siya sa patron saint niya, si San Jose. Ay, pero tita, may tatanong po ako. Oh. Kapag po ba, kapistahan ng isang santo, yun po ba yung birthday nila? Well, yes and no. Kadalasan, iyon ang birthday nila sa langit. Ibig sabihin, iyon ang kanilang kamatayan. Hindi ang pagsilang sa mundo. Madalas, ganun ang pagtatalaga ng mga kapistahan sa ating Santa Iglesia. Kaya po pala sabi ng mga matatanda sa atin kapag prosesyon ni San Jose, kamatayan niya daw yun, yung March 19. Naku, sa Santa Rita, naririnig ko nga yan mula noong bata pa ako. Totoo yan. Sinasabi nila, lalo na nakahiga si San Jose, di ba? Opo. Yung pinuprosesyon na karo. Hindi naman natin alam kung kailan talaga namatay si San Jose. Konting-konti lang ang alam natin sa buhay niya, kung ano lang yung nakasulat sa mga ebanghelyo. Diba, ang huling banggit sa kanya ay noong 12 taon si Jesus, nung nahanap siya sa templo ayon sa naisulat ni San Lucas. Kaya hindi kamatayan ni San Jose ang inaalala natin ngayong araw. Pero napaka-interesante ng kasaysayan ng kapistahan natin ngayon. Para tayong bumabalik sa tema natin kahapon, ang gulong ng buhay. Naks. Kung minsan, nasa itaas, kung minsan, nasa ibaba. Pero, nasa itaas ka man o nasa ibaba, dapat huwag bibitaw sa pananampalataya dahil mahal tayo ng Diyos. Hugot, tita, hugot. Aba, saan mo napulot yan? Parang ang tanda mo na. Aba. Di ko makuha, tita. Paano tayo babalik sa gulong ng buhay? Alam mo bang matagal na panahon, ilang siglo ang nakalipas sa buhay ng ating Santa Iglesia bago kinilala si San Jose tulad ng ginagawa natin ngayon? Talaga? Parang invisible man, kahit pa siya ang kinilalang ama ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Ha? Paano po naging visible man? Di ba nasa Bible naman po siya? Di naman yata pwedeng alisin yun. Hindi nga. Pero walang debosyon. Walang mga imahe. Parang nga siyang wala. Parang pang-dekorasyon lang siya sa Holy Family. Kasi nakatuon ang pansin kina Jesus, 'di ba, at sa Inang Birhen. Hindi natin alam bakit walang pag-aaral ukol kay San Jose. Wala nga siya sa listahan ng mga unang santo. Habang pati si Longinus, alala mo yon, yung sinasabi nilang Opo. tumusok sa Yes. tagiliran ni Kristo. Yes. Siya yung unang convert na sundalong Romano. Nagawan na nga ng mga history at kwento, di ba? Yes. Parang may sine pa nga si Longinus, yung The Robe. Ay, hindi ko Parang po alam pinapalabas yun. yan tuwing mahal na araw. I mean, yun, kung sino-sino na yung nagawa nila ng binigyan kwento. ng pansin, pero si San tama, Jose tama. parang hindi. Oo. Nung unang panahon yon, no? Opo. Maliban sa mga mongheng Servites, may mga Franciscans at Carmelites na ipinagdiriwang talaga ang kapistahan niya tuwing March 19, di talaga pinapansin si San Jose noon. Di tulad ngayon, siya ay lapitin na. Pinapangalan ng mga bata sa kanya para daw siya ang maging mabuting halimbawa. Natawa ka. Oo nga po, tita. Ang dami kong kakilalang kapangalan niya. Kasama na si Father Joseph at si Father Pep. Si Father At saka Pep, oo. tita, si Among Tok, Vital. Oo, Joselito oo. nga po pala siya. Ay, no? oo. Joselito nga yata si Father Tok, oo. Mga pari yan lahat, ah. Pero tama, yung uncle kong pari, alam mo, Jose din yun. Ang dami ko ring kaibigan na hindi naman pari. Pero may Jose sa pangalan nila tulad ng Jose Andres, Jose Ramon, Jose Vener. Tsaka tita, Joseph. Oo, Na talaga. Yung nagagamit ngayon. Oo, Katulad tama. nung tita, yung kinukwento ko sa yung kaklase kong Methodist. Din siya? Joseph din siya, yung pangalan niya, tita. Oo, tapos yung pamangkin ko nakaklase mo rin, di ba? Si Mark Joseph. Yes. Oo, ang dami-dami, Ay, oo. Oo. 'Di ba? Mga Joseph yung mga pangalan nila eh.
May tanong ka, parang ba't mo ako tinitingnan ng ganyan? Paano po nangyari? Wala sa Invisible Man. Naging siyang biglang Mr. Congeniality si San Jose. Parang napaka-popular niya po bigla, no? Oo, pero ano yan hindi naman overnight, kumbaga, hindi kagad-agad nangyari yan. Ganito yon. Bandang 1500s o mahigit 1,500 taon pagkatapos maisilang ang Kristyanismo, doon pa lang binagyang pansin si San Jose. Alam mo bakit? Dahil sa mga disaster tulad ng mga, kunyari ngayon, di ba sa atin ang gulo-gulo, sa Europe noon, panahon ng tagtuyot, taghirap, gera, sigalot sa loob mismo ng simbahan, at kung ano-ano pang kaguluhan. Kailangan ng kakaibang paghilom o yung tinatawag nilang heavenly healing. Si Jean Gerson, isa yung Pranses na teologo. Siguro pinanganak yun mga 1429. Siya yung nakaisip na dapat magkaroon ng mabuting halimbawa ang mga pamilya. Di ba nga naman, kapag ang gulo-gulo ng mundo, dapat matibay yung basic unit of society. Opo, Yung pamilya yon. Tama. Siya yung nakaisip noon. Ang galing nga So, enter Saint Joseph, the ideal family man and protector. Pero hindi ganun kabilis ha. Hindi yung sinabi lang niya, nag-isip niya, naging ganun na. Hindi, matagal pa. So, kasabay ngayon itong si Jean Gerson na sa bagong pagkilala nila, sinabayan siya ni San Bernardine ng Siena. Nagkaroon ng bagong pagkilala kay San Jose. Alam mo ba, itong si Saint Bernardine, reformer yan ng mga Franciscano. Tapos, good preacher din daw yan. Yung spell binding. Siguro pag nangangaral siya, yung mga tao talagang napapatigil para makinig. Parang all ears sa kanya, no, Oo. tita? So, isang mahusay na teologo, tapos isang magaling, siguro nagtatalumpati kapag nangangaral. Sabay nilang itinaguyod yung bagong pagkilala kay San Jose. Pilit nilang ikinintal sa isipan ng mga tao na si San Jose ay isang mabuting ama at asawa, yung a diligent administrator na walang kapaguran sa pagtataguyod ng kanyang pamilya. Pagkaraan ng maraming taon, nakilala na si San Jose sa bagong anyo nito. Pinaniniwalaan ni Santa Teresa ng Avila. Di ba, sikat din na santa yan. Opo. Na gumaling daw siya sa sakit niyang paralysis sa tulong ni San Jose. Kung si Saint Bernardine, reformador ng mga Franciscano, si Santa Teresa naman ay ng mga Carmelitas o Carmelites. Reformer talaga yung si Santa Teresa. Marami sa itinatag niyang monasteryo, inilagay niya sa pangangalaga ni San Jose. Sunod-sunod na ang mga relihiyosong kumilala kay San Jose bilang amang tagapagtanggol, lalo na si San Francisco de Sales na inilagay sa pangangalaga ni San Jose ang mga magulang, manggagawa, at ang mga malapit ng pumanaw. Di ba kaya nga siya patron saint o siya yung dinadasalan para daw magkaroon ka ng happy death o peaceful and happy death. Opo. Naalala ko nga po yung sinabi ng lola ko noon. Di ba may dasal para sa ganon, sa peaceful and happy death? Talagang dinadasal yun. Alam ko, bata pa kami, sinasabi na yan Lagi, tapos may dagdag pa yan. Kung gusto mo daw ng asawang mabait at matino, hingin mo o magdasal ka kay San Jose. Tapos wag mo akong titingnan ng Tita, alam na this. Oy, hindi ko yung dinadasal, ha? Ayan na naman. Teka, tayong dalawa lang hinihiritan mo na naman ako. Tapos, pero yung tanong ko, paano na yun? Paano na yung mga lalaki? Sino yung mga patron nila? Sabi nila, uy, teka, kahit yung lalaki daw, kailangan nagdadasal kay San Jose para sila naman ay maging good and faithful husbands. Sabi ko, so pwede pala yun. Kaya pala kung minsan, kapag wedding rites, towards the end, may prayer yung mag-asawa kay San Jose. Dun po pala nagsimula yun. Oo.
So, ang daming nilalagay under his protection. Patron siya ng maraming causes at maraming sektor. Mula noon, tinangkilik na si San Jose ng Masa. Naging patron din siya ng mga karpintero at ng mga home for the aged. Imagine. Oh. Pero, bakit po naging dalawa yung kanyang kapistahan? Parang yung pinag-uusapan namin nung Tuesday ni Geng, tita. Nung nasa, kami, nung nasa Chancery kami. Kasi nagtataka din po siya. Kapag po May 1, may feast din na sineselebrate sa kanya. Tapos pag po March 19, yun. Paano po nangyari yun? Yung tanong mo, bakit si San Jose, dalawa yung ipinagdiriwang nating na feast kapistahan day niya. Oo nga. Yung May 1st, kapistahan yan ni San Jose Manggagawa. Pero iisang tao lang yan, ha? Baka mamaya, akala, kasi maraming Jose, di ba? Opo. Tulad ng nasabi natin kanina, ang March 19 ay ang tradisyonal na ipinagdiriwang na kapistahan ng mga monghe. Kahit noong wala pang malawakang debosyon kay San Jose at wala pa ito sa official church calendar. Nilagay lang yan sa calendar noong 1479. Taong 1847 naman, nung ipinag-utas ng Santo Papa Pio Ikasyam, yung tinatawag nila si Pio Nono, ang pagdiriwang daw ng kapistahan ni San Jose kailangan sa buong mundo na. At yung ginawa niyang date nito, tuwing ikatlong Miyerkules pagkalipas ng Pasko ng Pagkabuhay or third Wednesday after Easter. So, movable yung date, no? Opo. Kaya, nung 1870, hinirang naman si San Jose bilang patron of the church. Nung kinalaunan, taong 1955 na, so tapos ng giyera. Almost, more than half a century has passed, no? Pinalitan ito ng isang Santo Papa Pio din. Pio o Pius the 11th. Pinalitan niya ang araw na ito sa Mayo 1, kung saan nagpapatulong din ng simbahan kay San Jose para malabanan ng mga problemang sanhi ng mga atheist na komunista na nooy nasa Russia. Yun. Yan ang kwento ng ating devotion kay San Jose. Sabi mo nga kanina, mula Invisible Man, ngayon siya ay Mr. Congeniality na. Lahat tayo nagpapaampon na sa kanya, di ba? Opo. Nais tularan ng kanyang payak, tahimik, at mapagpakumbabang pagmamahal. Pero yun. So, sinasabi din ng iba, yung March 19th daw, yun yung kapistahan ng kanyang royalty. Di ba, maaalala mo sa genealogy ni Jesus Christ, si Saint Joseph, of the line of David din yan eh. Opo. So, yung royalty niya, sineselebrate ng March 19th. Tapos, pag May 1st naman, yun ang kanyang pagka-ordinaryong manggagawa. May ganun na discussion sa loob ng ating Santa Iglesia. Pero tita, buong tapang niyang ipinagtanggol ang pamilya at ang buong Santa Iglesia. Di ba, tita, salita niya ni San Jose, may linya na terror of demons at protector of the Holy Church? Ay, oo, mga paboritong linya ko yan pag nalilita niya ako. Kaya feeling secure tayo sa kanyang pangangalaga. Alam nating di niya tayo pababayaan. Ang dami pa nating pwedeng pag-usapan tungkol kay San Jose, kaya babalikan natin yan sa susunod niyang kapistahan sa Mayo 1. Actually, may gusto akong iparinig na awit yung litanya ni San Jose. Ipapatugtog natin yan ngayon. Meron po palang gano'n. Nakala ko binabasa lang yung Hindi. Meron talaga siyang paawit na litanya. Actually, marami yan. May Gregorian chant na setting. Tapos may tono. Yung paparinig natin ngayon, yung kantayan ng mga madre. Mag-break muna tayo. Iparinig natin sa ating mga kaibigan. Part yan ng litany kay Saint Joseph. Maikli lang naman. Intercede for us, mercy.
Nagbabalik po tayong muli ngayong Huwebes ng tanghalian dito sa Kwentuhang Katoliko, dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Mula sa ating mahal na San Jose, ngayon na may ipapakilala natin ang isa ring natatanging tao na nagtaguyod sa ating pananampalataya. Nangihiti ako, Bernadette, kasi kilala mo ito, natatawa ka na rin. Pero ang alam mo yata sa kanya ay noong tahimik na ang kanyang pamumuhay. Si St. Iggy po ba yan, tita? Yung idol mo? Kung Ako lang dinadasalan ba? natin at binibirong hihiramin natin yung sundalo niya kapag pauwi Yung na espada. tayo galing Ateneo. Oo, siya nga, si San Ignacio de Loyola. Alam mo kung bakit may espada siya, di ba? Sundalo po kasi siya nung bago siya naging pari, di ba? Oo, tama. Pero hindi na niya pwedeng ipahiram sa atin ng espada dahil inalay na niya ito sa mahal na Birheng Maria. Paano nga po ulit yun? Paki-review, please. Alin yung buhay ni San Ignacio? Yes. O, sige. Actually, hindi naman Ignacio yung tunay niyang pangalan. Ito ay Inigo. Si Inigo de Loyola ay ipinanganak sa isang marangal na pamilya sa hilaga ng Espanya o Northern Spain. Basque siya noong taong 1491. Alam mo yung mga Basque na yan? Mga rebelde yan sa Espanya. Kumbaga, parang matitigas yung ulo, gustong humiwalay. Kasi may sariling kultura, Opo. iba yung kanilang lengguwahe. So, yung hardy, kumbaga yung hindi mo matatalo. Hindi mo mahahawakan. Oo, tama. Hindi mo mahahawakan. May sariling mundo kung minsan. Pero, hindi naman ibig sabihin salbahe, no? Pero iba, kakaiba yung kultura nila. So, sila yung mga perfect na soldiers na pansugod. Something like that. Yes. Si Inigo, siya yung bunso sa 13 magkakapatid. Sa murang edad, sinasabi ay naging isang cleric o naordinehan siya. Pero di na natin alam anong nangyari dahil hindi naman siya namuhay bilang isang pari, kundi bilang isang sundalo. Kung maaalala mo yung usapan natin last week pa yata at this week din, di ba noon yung mga clergy, kahit mga 12, 13 years old, pwede na silang ordinahan. Hindi naman nag-aral. Yes. Tapos, basta kasi kailangan ng Santa Iglesia ng magdi-dispense o mag-a-administer ng sacraments dahil dumadami yung ating mga nananampalataya. So, kung sino-sino na lang until, di ba, nagkaroon ng mga reformation. Dito sa Basque region, di ko alam, baka hindi pa umaabot nun yung reformation. Kaya, pati mga bata. Although, nung unang panahon kasi, mababa lang yung living, anong tawag doon, yung standard of living, tapos maikli din yung pamumuhay ng mga tao. Di ba parang 40 years old, matanda ka na. Kasi namamatay sila ng maaga. So you can just imagine, 12 or 13 years old, parang adult na siguro at that time. Di tulad ngayon, naglalaro pa yung mga bata pag ganon. Kahit naman po sa mga babae noon, di ba? 12 to 13 years old. Oo. Nakakapag-asawa Oo, na sila. tama. O, di ba si Virgin Mary nga, well, syempre, mas unang-una pa yon thousands of years ago, 12 to 14-year-old nung, di ba, betrothed to Saint Joseph. Yes. Anyway, so itong si Inigo, hindi nga siya namuhay na isang pari, isang sundalo. Siya ay, nako, ang pinagagawa ng batang si Inigo, umiikot sa adventure. Daig pa si James. Pero si James kasi, mabait naman yun Mahilig lang magpupunta sa mga lugar na hindi pa niya napupuntahan, di ba? Opo. Pero wala namang... explorer lang si James. Si Inigo, hindi. Sus, banidoso. Tapos lahat yata ng bisyo sa panahong yun, pinatulan niya. Yung kwento nga nila, nako talagang lasenggo. Hindi naman yung lasenggong, pero ay nako, kung ano-ano nga. Tapos, nako, palikero. Kaya nga siya banidoso di ba? Para maka-attract ng girls and girls. Tapos, ano pa siya? Siguro, sa tingin ko, gwapo Kasi pag tinitingnan ko yung
yung mask niya, yung death mask. Siyempre, matanda na siya sa death mask. Maganda yung features, lalo na siguro nung kabataan niya. Oo. So, sundalo, gwapo, may kaya yung pamilya. Although, hindi naman sila mayaman na mayaman. Kaya lapitin. Oh, yes. So, sa isang pakikipagdigma laban sa mga Pranses, tinamaan ng kanyang tuhod. Actually, 2 tuhod yata yung nabali eh. Inuwi siya sa kanilang kastilyo para magpagaling. Nanghingi siya ng mga libro na tungkol sa mga romances and adventures of the knights. Oo, kasi uso nun, di ba, mga knights in shining armor. Ganun pa nung panahon yun. Pero wala daw silang ganun sa kanilang kastilyo. Yung bahay nilang yun. Ang binigay sa kanya ay libro ng mga buhay ng mga santo. At yung Imitation of Christ ni Thomas A. Kempis yata yun. Pinagtiyagaan niyang basahin. Pero naku, alam mo ba, hindi siya na-bore. Akala mo mabubore yung... Ini-imagine ko na nga po kung paano siya titira ng gano'n. Diba? Tapos kaharap niya yung mga libro, santo, yung mga binabasa niya. Hindi naman yun yung buhay niya. Tama. Pero alam mo ba kung anong nangyari? Hindi siya na-bore. Bigla na namang umandar yung kanyang... Pagka-adventurous. At yung kanyang imagination. Alam mo, naging inspirado na naman siya at gagawin din daw niya ang ginawa ng mga sinaunang santo. Maglalakad daw ng nakaapak papunta sa Jerusalem. Ako talaga si San Ignacio. Grabe! Oo. Ganun siya. Diba, tita, noong taong 1521 po yan, no? Nung umabot na sa Pilipinas si Magellan. Oo. Ay, wag mong kakalimutan yung date na yan, ha? Kasi di nagtagal, umabot din sa Pilipinas ang mga adventures ni San Ignacio. Kahit di naman siya nakaapak sa ating bayan. Teka, tutuloy ko muna yung kwento. Di noong ninais na niyang mamuhay sa kabanalan. Mahabang ano yan, ha? Mahabang proseso. Hindi naman nagbasa siya ng Lives of Saints ngayon. Bukas, umayos na yung buhay niya. Hindi. Mahabang proseso yan. Pero hindi na natin ikukwento yan ngayon. Hindi tumungo siya sa mga pilgrimage sites, tumira sa kuweba, pinasakitan ng sarili. Naging penitent. Kumbaga, nagkaroon ng conversion talaga. Yes. Mula dito sa isang banidosot, kung ano-anong kabisyuhan ang pinapasok. Talagang nakaramdam naman siya ng pagbabago. Maraming nangyari sa kanya at naramdaman niyang pati, yung alam mo ba yun, yung panunukso ng demonyo, yung mga temptations. Yes. May isang punto daw, akalain mo ba namang i-tempt siyang mag-suicide? Ay, Oo, talagang naramdaman daw niya yon. At dahil, hindi naman kasi siya suicidal talaga, alam niya na ang demonyo yon. So, si Saint Ignatius, di ba tayo, ginagamit natin yung examen? Yes. So, yung hallmark yan ni Saint Ignatius, very self-aware siya. So, kakilala niya yung kanyang sarili. Of course, after going through the whole process, no, yung conversion. Okay. So, kinilala niya yung sarili niya, kaya nakikilala din niya yung galaw ng mga espiritu. Kaya pala, no, tita, nasulat niya yung spiritual exercises. Yes. Binabasa natin sa library natin ngayon. Oo, tama. Tapos, yun nga, yung mga examen, yung pagdadasal natin, di ba? Yung mga pray as you go na ginagawa natin. Yes. Patterned yan after the spiritual exercises. Pero ano ba yung pinagmumulan yan? Di ba yung pagkilala sa sarili? Kasi, bago mo harapin ang Diyos, kailangan may idea ka kung sino ka, di ba? Tapos kung hindi mo kakilala yung sarili mo, kailangan hingin mo rin yung tulong ng Diyos. Yes. So anyway, yun siya ha. Talagang naramdaman niya yung lahat ng tukso. Pero in the process pa siya nito. Hindi pa siya yung San Ignacio na kakilala natin ngayon. So, kahit kung ano-anong pasakit yung dinaanan niya, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang misyon. Umabot pa nga siya sa Jerusalem. Kaya lang, pinauwi siya ng mga Franciscano. Bakit ba naman kaya hindi pa uuwiin? Bakit? Alam mo, ano yung gusto niyang gawin doon? Ko-convert daw niya yung mga Muslim. Ay... May nai-imagine ako, sandali. Oo, bakit? Si Karen. Ay, teka muna. Kaya idol, Sige, tama. Go. Tama. Naku, parang Sige, nasobrahan ng examen si Karen. Kaya yan, nagkakaganyan ngayon. Sige, go. Anyway, pinauwi siya ng mga Franciscans. Kasi nga,
mapapahamak pa siya Kumbaga, hilaw ka pa. Tapos kung ano-ano yung mga adventure na gusto mong Gusto niya bang mapatay tahakin. sa... Yun nga, hindi pa siya hinog. I mean, hindi naman masama yung gusto niya. Pero yun nga, nakita Hindi pa naman siya kasi ready. yung kaayusan at yung kagandahan sa kanyang ninais. So, pinauwi siya. Naisip niya para matupad yung mga gusto niyang gawin, yung kanyang misyon para sa may kapal, kailangan niyang mag-aral. 33 years old na yata siya nung nagsimula siyang mag-aral ng Latin. Alam mo ba kung ano yung ginawa niya? Kasi galing yung Basque area, parang bundok yun So siguro yung mga pinag-aralan niya dun, hindi naman ganun kataas. Kailangan niyang mag-aral nung panahong yun para yun, makipagtalas-tasan ka sa mga kasama ng pari o basta makikisama ka sa mga ganyang usapan. Kailangan marunong ka ng Latin, marunong ka ng theology. So, alam mo ba, nagpakumbaba siya, sumali siya sa mga school children. At 33 years old siya, yung pinakamatanda. Parang, na-imagine mo ba, parang tayong mga Kapampangan, di ba? Pag abot mo ng Manila, yung mga P at F at H at kung ano-ano, pumapasok sa hindi dapat pasukan. Parang barok-barok yung bali-bali yung pronunciation. Siya, yung Latin niya, hinahaluan niya ng Espanyol. Pinagtatawanan daw siya ng mga kaklase niya. Imaginein mo, yung mga kaklase mo, siguro 8, 9, 10 years old. Ikaw 33. Pero tiniis niya yon. Hinayaan niya. Natuto naman siya. Although, hindi daw talaga siya intellectual. Hindi siya yung very, very brilliant na pinag-aralan niya ngayon. Okay na. Pero, alam mo, kung ano yung hindi niya nakuha sa brilliance, dun naman, pinagtiyagaan talaga niya. So, ang linaw-linaw ng kanyang kaisipan. O, di, natuto na siya ng Latin. Pumunta naman ngayon siya sa Paris, sa Sorbonne. Yung University of Paris, doon yung sentro ng karunungan sa panahong yon. Doon niya nakilala ang mga kaibigan niyang sina Francisco Javier at Pedro Favre or Peter Favre na kanyang mga naging roommates. Roommates lang sila noon nung nag-aaral sila. O bakit ka napapawaw? Yung mga santo po sila nga lahat ngayon, di ba? Tapos, mga roommates niya lang pala dati. Oo, So, imagine. yeah. Dapat, tita, naka-roommates na din tayo sa kanya. Para maging santa na rin tayo ngayon. Paano tayo makikiroommate sa kanya? Joke! Pero, tama ka. Kakaiba yung tinahak na landas ng magro-roommates na yun Sa pagnanais nilang magsilbi sa Panginoon, umabot sa puntong nagpa-ordena sila bilang pari at itinatag nila ang kapisanan ni Jesus o ang mga Jesuits. Isipin mo, hindi sila nung simula, wala naman talaga silang intention maging pari. Di ba si Inigo nga, inordenahan na daw na pari nung bata siya. Wala naman sa kanya, wala sa loob. Tapos ngayon, siguro, dala na rin ng galaw ng espiritu. Ayun, bigla silang naging ordained priests. Etong mga Jesuits, nung tinatag nila, katulad din halos ng mga naunang religious orders, ang mga Dominicans, Augustinians, Franciscans, at iba pa, may mga sinumpaan o vows. Ito ay ang kalinisan, pagdaralita, at pagtalima. Di ba may kantang ganyan? Kalinisan, pagdaralita, pagtalima, aking sumpa. Yun yung chastity, poverty, and obedience. Ngunit, etong mga Jesuita ay kakaiba. Kasi may pang-apat silang sinumpaan o may fourth vow. Alam mo ba kung ano yon? Ano po? Ay nako, total obedience to the Pope. Maari silang ipadala ng Santo Papa kung saan man niya nais. Kadalasan ito ay mga lugar na may sagalot o yung mga di pagkakaunawaan o yung basta may pangangailangan. Ang bilis din nila at napakalinaw mag-isip. Yan ang training nila. Isipin mo, ano kasi yan? Di tulad ng iba, di ba? Papasok sila sa monasteryo o sa mga seminaryo ng maagang edad. Yun na yung training. Usually yung mga Jesuits, may ibang Trading ground. Oo, may ibang pinag-aralan. May abogado muna sila o kung minsan doktor o kung ano man. Tapos doon pa lang sila papasok sa seminaryo. So yung training nilang yun, nagagamit nila pati pag nasa loob na sila, pag pari. Kaya pag na-ordain na sila, pari na sila, napagsasama
So, kunyari ngayon, ang daming Jesuit physicists. Mhm. Alam mo ba kung sino yung nagpapatakbo ng Vatican Observatory? Mm. Jesuits. Mm. Jesuit physicists, astrophysics, Kahit naman si Pope atmospheric. Francis, di ba, tita? Oh, tama. Si Pope Francis. Chemist? Yes. Trained siya as a chemist bago siya pumasok sa kapisanan. Hmm. Kaya ganun sila. Yung Oh. Kaya po pala, no, tinawag din silang God's Army. Pati din si Pope Francis, di ba? Pope's Rapid Deployment Force. Oo. Rapid Deployment Force nga yung tawag sa kanila kasi gagawin nila lahat para sa Diyos. Kaya nga AMDG ang motto nila. Ad Maiorem Dei Gloriam, for the greater glory of God. Oo. At ang pinag-iba din ng kapisanan ni Jesus sa ibang mga religious orders, para di sila matukso sa ambisyon, pinagbabawalan silang tumanggap ng kahit anong posisyon ng pamumuno sa Santa Iglesia. Bawal ang maging obispo at kardinal. Ipagawa mo na lahat ng trabaho sa kanila, pero pang behind the scenes lang talaga sila. Yun yung genius ni San Ignacio. Kumbaga, kasi dumaan na sila ng maraming di ba, yung kumbaga, nung sinimulan kasi ni San Ignacio yung kapisanan ni Jesus, nakita niya sa history, kapag nagkaroon ng ambisyon, kahit mabuti, kung minsan nakokorap. Napapasama dahil sa ambisyon. So yun yung kadahilanan, kaya bawal silang tumanggap ng mga posisyon. Pero teka lang, tita. Kung pong pinagbabawalan yung mga Jesuita na tumanggap ng mga matataas na posisyon, bakit si Pope Francis, di ba, naging Jesuitang obispo siya at cardinal, tapos ngayon, papa na po natin siya, di ba? Oo, naalala ko tuloy. Alam mo ba, nung 2013 conclave at ang napiling Santo Papa ay si Cardinal Bergoglio ng Buenos Aires. Nako, nagkagulo yung mga Jesuita. Ilang araw na ang lumipas, halos di pa rin daw sila makapaniwala na Jesuita ang bagong Santo Papa. Hindi lang yung mga Jesuita dito sa atin, ha? Pati yung nasa England. Basta, lahat ng Jesuita sa buong mundo. Hindi pa rin daw makapaniwala. Kasi nga, sanay sila bilang workers, not as masters. Pero, yun, mabalik nga sa tanong mo, ano nga ba yung nangyari? Siyempre, to every rule there is an exception. May tinatawag silang prohibition, yung bawal nga. Pero kung kailangan talaga, tulad sa mga lugar na Jesuita lang ang mga misyonero, siyempre, kailangan magtalaga ng mga obispo. Alangan naman mag-import pa, di ba? At sino ba yung nakakakilala dun sa lugar na yon? Hindi sila rin. Kung yun yung utos sa kanila ng Santo Papa, natural, kailangan nilang sumunod. Pero alam mo bang kahit ganun, kailangan pa rin palang isang guni iyon sa kanilang superior? Dapat may consent bago nila tanggapin ang posisyon. So, hindi porket sila yung na-elect o naitalaga. Go lang. Oo, hindi pwede. Kailangan magpaalam. Para po pala silang sundalo pag ganun sa mga panahong yon. Hindi, hanggang ngayon, parang sundalo pa rin sila. Yan, disiplinado pa rin hanggang ngayon yung kanilang pamumuhay. At ang disiplinang yan, ang isa sa mga dahilan, kaya nalampasan natin ang isang pagsubok sa kasaysayan ng Santa Iglesia, ang Reformation. Yun po pala yung yung nagsulputan na yung maraming protestante at nagkakagulo na rin sa loob ng simbahang Katoliko, no? Oo, tama. Yun yung panahon, di ba, si Luther, sina Calvin, Zwingli, kung sino-sino. Ay nako, malaking dagok yun sa atin. Di tulad dati na ang mga pagtuligsa ay galing sa labas. Alala mo yung review natin, nagsimula sa mga Hudyo, tapos mga Paganong Romano, mga Muslim. So, dati sa labas yung pagtuligsa. Nung Reformation, nasa loob mismo ang mga umaatake. Isipin mo, mga paring itinatwa ang Santa Iglesia at gumawa ng sariling simbahan. Dala-dala nila ang maraming Katoliko dahil syempre, silang mas malapit at kakilala ang paniniwalaan. Isipin mo kung yung parish priest mo biglang tumiwalag at sinabi niyang, nako, hindi yan yung tamang pananampalataya. O kung di ka naman nag-aral, di ba?
Tapos kung siya lang yung kakilala mo, kasi nung panahong yon, kung sino yung parish priest mo ngayon, siya yung halos buong buhay mo ng parish priest. Yung Santo Papa, hindi mo naman nakikita. Sino yung paniniwalaan mo? Hindi, sasama ka naman. May nabasa ako, tita. Mm. Talagang halos magkawatak-watak daw tayo sa panahong yon. Pero nakatulong na naging aggressive yung mga Heswita, no, tita, sa pagturo ng katekismo. Nagtayo sila ng mga eskwelahan sa maraming lugar sa Europa at malakas din ang loob nilang magtungo sa mga napakalayong mga lugar. Kaya po ba sabi nyo, umabot sa Pilipinas ang mga adventures ni San Ignacio? Parang Dora lang, tita. Smart girl! Oo, tama. Magaling ka. Mahusay. Nakonect mo rin. Ang unang misyoneros dito sa Pilipinas, lalo na sa Pampanga, hindi Heswita ha, mga Agustino. Ang mga Heswita umabot sa Pilipinas noong 1581 at pinadala sila sa Visayas at Mindanao. Although, meron din bandang Taytay, Rizal, ganun. Pero alam mo bang ang unang paaralan na itinatag ng mga Heswita, yung isang catechetical school for natives, para sa mga inabutan nila, teka, alam mo ba, yung unang Heswitang Pilipino ay Kapampangan? Si Martin Sancho na galing Betis? Oh, yes. Isinama siya sa Espanya, pinag-aral sa Roma, doon na siya naordinihan, naging pari. Tapos bumalik siya ng Pilipinas noong 1601, pero di lumaon siya ay namatay din. Nakikita mo na ba ang padron sa ating kasaysayan, Bernadette? Oh yes, kailangan maging tapat sa pananampalataya. Maaalam sa paninindigan at maging walang takot sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kapag ganun po, kahit anong dagok ng buhay, malalampasan at malalampasin natin. So, fight! Fight! Ko na naman yung onward Christian soldier, tita! Hoy, attentive ka ha. Teka muna. Makaakala naman nakikinig sa atin na paano tayo. Pero, yun, kung babalikan natin, di ba, yung kasaysayan, yan, mula kay San Jose, sige, kahit nasa kabilang buhay na siya, walang debosyon, pero kinalaunan, tingnan mo, nabuksan yung kanyang yung debosyon at yung mga nagpapatulong tayo sa kanya. Tapos eto namang si Mr. Adventurer Father Ignatius. Mula sa isang napaka-banidoso at mabisyong tao na sundalo. Siguro kung ano-ano yung pinaggagawa niyang kalokohan. Pero nung nagkaroon ng conversion, ayan, imagine, isa siya sa mga kauna-unahang nagtaguyod sa ating Santa Iglesia nung panahon ng Reformation. Kasi naman, totoo naman, may mga abuses nung panahong yon. Kailangan talagang tugunan. Kaya nga nagkagulo eh. Hindi naman nila dininay yung abuses. Alam mo yung ginawa nila. Yes. Nagtatag sila ng maraming paaralan. Oo, buti na lang, tita, no? Nag-work sila. Kung hindi, mga protestante na tayo. Oo, karamihan. May mga matitira naman siguro na Katoliko kasi pangako naman ni Hesukristo, 'di ba? Hindi mabubuwag. Yes. Pero siguro mas mahirap Opo. kasi iilan na lang. Baka sobrang persecuted pa din po tayo hanggang ngayon kung hindi po sila nagtrabaho para sa Oo. Catholic faith natin. Tama. So, nako, babalikan na lang natin yung kwento ni San Ignacio sa kanyang kapistahan. May ibang tatalakayin pa tayo bukas eh. Yes. So, kailangan na po nating magpaalam ngayong araw na ito ng Huwebes. Magkarinigan po ulit tayo bukas. Magpapatugtog na lang tayo mamaya ng isang awit para sa ating dasal. Magpaalam na tayo, Bernadette. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkarinigan po ulit tayo. Mamaya, wag niyo pong kakalimutan. Barkadahan kay Kristo, 6 to 7 p.m. po. Dito sa Impilang 91.9 Bright FM. Maraming salamat po. Salamat po. Ito po si Karen. Magkarinigan po ulit tayo bukas dito sa Kwentuhang Katoliko.